Morning po sa bawat isa. Morning! Morning! Nabati niyo na po ba ang inyong mga katabi? Ayun. Sabihin niyo sa kanila, good morning. Ayun. Mahal kayo ni Lord. Amen, amen. So, isa na namang mapagpalang umaga, Sunday, na magkakasama tayo ulit lahat. At maging opportunity ito na maging paraan ulit ito na ma-remind tayo ulit kung gaano tayo kamahal ni Lord. At kung saan man tayo nanggaling, sa kasalanan na natatrap tayo, ay tayo'y dinala ni Lord paalis doon at papunta sa ilaw. At ayun, let this Sunday be a moment for us na maging blessing, na maging paraan nga ito ni Lord, na i-remind tayo na ma-remind tayo ni Lord from where we were to kung saan niya tayo dapat dalhin. And let this be also a time na maging on purpose tayo, maging excellent tayo sa relationship natin at sa journey natin kasama ang Panginoon. Pagdating sa pag-worship, sa pagbigay, at sa pagkilala pa sa Kanya. So, tayo po ay tumayo at manalangin. Sige po, let's pray. Lord, salamat Lord sa pagkakataong ito, Lord, na nagtipon-tipon po kami at magkakasama po ulit kami ngayon, Lord, this Sunday. Lord, we thank you, Lord, for the opportunity that we are here, that we have, that you've given us good health, Lord, that you've given us so many blessings, Lord, sa nakaraang linggo at pati na rin, Lord, sa nakaraang buwan. And I pray, O God, na marami man kami dinadala, O Lord, sa aming mga ginawa sa nakaraang linggo, maging trabaho, pamilya, or school, O Lord. Marami man kaming dinadala, O Lord, mga kailangan, O Lord. Marami kami mga dinadala, O Lord, sa aming mga buhay, O Lord. And I know, O Lord, na hindi po talaga madali, O Lord, maging faithful sa inyo, O Lord, against, O Lord, sa lahat ng mga nangyayari sa amin at sa mundo, O Lord. But I pray, O God, kasi we know, O Lord, na hindi nyo kami aalisin sa mga ilang troubles na yon, kundi papalakasin nyo kami, O Lord, to endure all of these things. Na kami, O Lord, ay nagpa-persevere para sa inyo, O Lord. I pray, O God, na bigyan nyo kami ng strength, O Lord. May you give us the strength to endure, O Lord, everything, O Lord, na dinadala man namin, O Lord. At kung hindi pa namin na dadala ito sa inyo, O Lord, hindi pa namin nasusurrender sa inyo, I pray, O God, na sa moment na ito, Lord, ay may surrender namin ang lahat ng ito, Lord. And I pray, O God, na you continue to remind us, O Lord, of your grace, the blood that you've given us, O Lord, in order, O Lord, to redeem us, O Lord, to save us, and makapiling pa namin kayo, O Lord. I pray, O God, for this moment, O Lord, na maging focus kami sa inyo, at sa inyong grace, at sa pagpapuri sa inyo. We give you all the praise and the glory. And this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Papuri po sa ating Panginoon. Pwede po bang bakibating muli yung mga katabi nyo? Kasi kanina medyo hindi pa tayo ganito karaming. Pakibati naman ng matamis na good morning. Yan, good morning po sa ating lahat, sa bawat isa sa atin. Napakaganda po ng umagang ipinagkaloob sa atin ng ating Diyos. At talaga naman na siya'y karapat-dapat na purihin natin sa sandaling ito. Sa atin pong pananambahan ngayon, ay nais ko pong ma-remind tayo sa pagkakabasa ng kanyang salita. Ma-remind tayo kung paano tayo dapat nagpupuri sa ating Diyos. Dahil tayo ay mga buhay na nilikha niya,
tayo'y dapat magpuri sa ating Diyos. Sabi nga po sa mga awit, chapter 150, sabi po dito, purihin si Yahweh. Sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat dakila. Purihin sa tugtog ng mga trumpeta, awitan sa saliw ng alpa at lira. Sa tugtog ng tambol, magsayaw, purihin, mga alpa at plauta, lahat ay tugtugin. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompyang, sa lakas ng tugtog siya'y papurihan. Purihin si Yahweh, lahat ng nilalang, purihin si Yahweh. Sa umaga pong ito, purihin natin ang ating Diyos. Tayo po ay hindi mga musical instrument, no? Pero tayong lahat po ay pwedeng magpuri sa ating Diyos. Kaya naman wag na natin hintayin pa na ang bato ang magpupuri sa Diyos. Tayong lahat ang magpupuri sa ating Diyos dahil tayo'y may hininga, tayo'y kanyang nilikha. Amen! Huwag nang hayaan pang bato siyang magpuri. Huwag nang hayaan pang dagat ang sumayaw. Ang lahat na may hininga
aming bigay todong pagpupuri, O Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Dakila ka sa aming kalagitnaan, O Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Sa'yo lamang, Panginoon, ang aming bigay todong pagpupuri, Panginoon, dahil higit ka pa sa karapat-dapat, O Diyos. Hallelujah! Hayaan mo, O Diyos, na sa aming pananambahan sa sandaling ito, Father God, ay ikaw ang aming matanghal, Panginoon. Ma-declare namin, Panginoon, kung gaano ka kadakila, katapat, Panginoon, sa aming mga buhay. Hallelujah! Salamat sa pag-ibig mo, Diyos, na kailanman, Panginoon, na hindi nagmamaliw, Panginoon. Lord, noon pa, Panginoon, kami mga makakasalanan, Panginoon. Lord, pinili mo na kami. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat dahil pinili mo ako, Panginoon. Pinili mo kami, Panginoon, bilang mga anak mo. Hallelujah. Habang hindi karapat-dapat, pag-ukulong ng haba at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ko sa aking karumihan. Inibig mo ko ng ligayang tumbasan, O Diyos. At katwiran na kahit minsa'y di na mahirap, kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos, ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa
Diyos. Ikaw ang aming nag-iisang Diyos. Hallelujah! Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang kamatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Come on, let's declare, wala kang katulad. Amen. Hallelujah. Sa'yo, wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. For the last time, let's declare, amen, wala kang katulad, O Diyos. Hallelujah. Wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, 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 wala kang katulad. Hallelujah. Wala kang katulad, O Diyos. Hallelujah. Come on, let's give our worship, our praises sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Lord, sa'yo lamang namin iniaalay, Panginoon, ang aming papuri, ang aming pagsamba, ang aming pagdakila, O Diyos, sapagkat wala kang katulad, Panginoon. Ang pag-ibig mo, Panginoon, ang biyaya mo'y sukdulan, Panginoon, at higit pa, Panginoon, sa sapat sa aming buhay. Kaya naman, O Diyos, patuloy ka namin aawitan ng aming mga papuri, pagsamba, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Hallelujah. Tanggapin mo, Panginoon, lahat ng aming papuri, lahat ng aming pasasalamat at pagsamba, sapagkat tangi ikaw, Panginoon, ang karapat-dapat at dakila. Ang lahat ng ito ay papunta sa iyo, O Diyos, at nanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen! Amen. Maaari na po tayo makaupo sa presensya ng ating Diyos. Amen. Napagpala po ba tayong lahat sa ating praise and worship? Napagpala po ba tayong lahat sa ating praise and worship? Amen. So, buti po ng ating Panginoon na kahit po tayo ay makasalanan, ay minamahal niya tayong sobra-sobra na po. No? So, as our response sa kabutihan po ng ating Panginoon, let us ready our hearts and also our tithes and offerings. So, allow me to pray po for our tithes and offerings sa oras na ito. Let's pray po. Hallelujah, Father God, Panginoon, pinupurit, pinapasalamatan ka namin naman, Lord. Salamat sa sukdulang biyaya mo, God, sa pag-ibig mo, Panginoon, sa amin, Lord. Salamat dahil kahit patuloy kami nagkakasala, nagkakamali, Lord, laging nandyan ang pag-ibig mo na nagko-cover sa amin, Lord, nagko-comfort sa amin, Panginoon. Salamat dahil through you, Panginoon, we are victorious, Panginoon, sa buhay namin, O God.
Sa oras na ito, Panginoon, dinadalangin po namin yung aming tithes and offerings, Lord. Salamat sa pag-provide, Lord, ng strength sa mga bawat nagtatrabaho, Panginoon, sa wisdom na kailangan nila to sustain yung kanilang income, O God. Salamat, Lord, dahil patuloy mong pinagpapala ang bawat isa sa pag-provide ng aming needs, Lord. Pero we also acknowledge na imposible po naming marating, Lord, or ma-receive ang mga ito without you, O God. Kaya, Lord, sa inyo po namin ibinabalik, Panginoon, ang lahat ng ito, O God. At dalangin po namin, Lord, as we give, Panginoon, ay alam namin na yung heart namin, Panginoon, ang iyong tinitignan, Panginoon, hindi po yung amount, O God. Kaya, Lord, pagpalain niyo po ang bawat pusong magkakaloob, Panginoon, sa gawain mo, O God. May you bless them, Panginoon, ng sobra-sobra pa, O God. And I pray na yung bawat amount na makokollect namin, O God, ay magamit according to your purpose, Panginoon, na magamit po namin ito para sa ikalalago, Panginoon, ng kaharian mo, O God. Continue to bless each and everyone here, Panginoon. Continue to use us, Panginoon, hindi lang sa aming finances, O God, pero through prayers, Panginoon, or sa aming physical power, Panginoon, na makapag-serve at ma-share ka namin, Panginoon, sa iyo. Muli, Lord, salamat, Panginoon, sa biyaya mo, Panginoon, sa pagmamahal mo, Lord, sa kaligtasan na nanggagaling sa iyo, God. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan. So kung tayo po ay magkakaloob ng ating tithes and offerings through bank and other option po, make sure to inform po ang ating office para po ma-allot po yung proper amount sa ating pong gustong pagkalooban. So at this moment po, dahil napagpala po tayo sa ating praise and worship, I pray that we will continue to open our hearts and mind para naman po sa message na dadalhin sa atin ng nag-iisang Pastora Nina. Purihin po ang Panginoon. Good morning, everyone. And can you greet one another as well? So today ay meron po tayong guest. Actually, siya po ay walk-in. And as I call her name, ay pwede po ba kayong tumayo? And of course, ay bibigyan po natin siya ng warm welcome ng buong church. May I call Natasha Del Rosario? Ayun, pwedeng manatili kang nakatayo. Okay, church, let's welcome her as SBC welcome. Okay, 1, 2, 3. Welcome! Ayan, so siya ay taga Banaba Street. Pwede ka na kapatid na umupo. And nakita niya siguro yung church natin. So, hoping to see you sa mga susunod pang linggo. So, later, after the service, we can approach her and get to know her as well. So, let's go sa few announcements that we have. Okay. So, this is Kairos online training. Mangyayari ito sa August 3 to October 19. Every Sunday lamang ito. At ang Philippine time, kasi mayroong mga taga-Nepal, may mga taga-Thailand siguro na makakasama tayo dito. So, ang start sa Philippine time is 5:30 to 7:30 p.m. That will be 2 hours.
At ang registration fee ay only 1,000 pesos. Inclusive na ito ng materials and certificate. And hoping na magkaroon din kayo ng on-the-job training, pwedeng local and pwede rin na international. So watch out for this. Siguro ay ilalagay natin sa ating FB page yung pinaka-registration link. So that will start on August 3. Ako po ay nakadulo na nito mismo face-to-face sa Thailand, sa Bangkok. But this time, sabi ko, gusto ko na mag-refresher course. Para sa ganun ay medyo matagal na rin para muli ay ma-refresh ako about sa Kairos training. So, nasa second week na po tayo ng atin pong, meron pa palang isa. Ayan, Youth Fellowship on next Sunday, that will be Youth Fellowship. And this time, ang topic nyo about peace. So that will be on 3:30 p.m. So you can invite your friends as well, mga youth, nang sa gayon ay mas lalong masaya pag marami. Okay? So, narito na po tayo sa tinatawag na second week ng ating pong theme for this month, na Grace for the Great, Grace in the Great. At ngayon ay ang ating pong topic is about build for more. And which means it's time to grow up. Sino po dito gustong lumago? Ayan. Ang paglago is a continuous na picture. Kasi pag hindi po, parang yung baby, pag siya ay ipinanganak at hindi siya tuloy-tuloy na lumaki, ano mangyayari sa kanya? So, kaya napakahalaga po ng message natin ngayon. At ito ay, ang tinatalakay natin ay ang book ng 1 Peter. So ngayon ay nasa 1 Peter chapter 2, 1-10 ang ating tatalakayin. Okay, sino po rito yung mahilig maghalaman? Ayan. Ayan. Lalo na naalala ko nung panahon ng pandemic, ang daming lumalabas na usok-uso yung plantilla na tinatawag, Ayun. Ako rin po ay mahilig maghalaman, lalo na nung nasa province pa ako. Medyo malawak po yung bakura namin doon. Mahilig ako sa mga namumulaklak, yung mga greens na halaman. Halos ay puno po yung harapan ng bahay. At yung tagiliran ng bahay din namin, mga bougainvillea, ang tinatanim na later ay naging para na rin siyang bakod at kulahan, pag naglalaba. So, mayroon pong mga nakatanim sa paso, mayroong nakatanim din sa lupa. Sa nakatanim sa paso ay mga piling halaman po ito kasi minsan ipinapasok ko ito sa loob ng bahay namin sa sala kasi maganda rin po na mayroon doon, Then, later, ibababa ko po ito para maarawan naman siya. Meron akong isang halaman na matagal ko na rin na inaalagaan, pero isang araw, napansin ko, unti-unti natutuyot ito at naninilaw na yung mga dahon. At di na ito magandang tingnan, although buhay siya. Isang umaga, nakita ko na nabasag yung paso nito. At doon ko nakita ang dahilan bakit ganoon ang kanyang itsura. Nakita ko doon na halos wala na pala itong lupa. At panay ugat na lang ito, halos di na makahinga ang mga ugat kaya pala nabasag yung paso. Nang lapitan ko ito, mas nakita ko pa na marami po palang yung itim na langgam na nagbahay na po doon sa ugat. At doon na po siya, kaya hindi na rin magandang effect nito sa kanya. Then nakita ko rin po, may mga ugat na pala na natuyot na. So, mukha pa rin buhay, yung halaman sa labas, pero sa loob pala, hindi na ito okay, hindi na ito healthy. Kaya ang ginawa ko, tinanggal ko po yung lumang lupa, ginupit yung ugat, yung dahon, tinrim ko ito, then nilipat ko po sa mas malaking paso na mayroong bagong lupa. Of course, yung lupa na yon ay appropriate sa kanya. Then hindi nagtagal,
unti-unti na itong nagsimula ulit na gumanda. So, sa ngayon, yung passage natin sa 1 Peter 2, 1-10, gayon din yung paalala sa atin. Minsan, mukha tayong okay sa labas. Andyan tayo, nagsisimba sa church, kumakanta, nagsiserve, pero na-stuck na pala ang ating paglago. Hindi na siya sumusulong. So, nag-stuck na siya. Bakit kaya? Kasi may mga bagay na maaaring sumasakal na pala sa ugat ng pananampalataya natin. So, yung ganitong karanasan ay hindi na bago. I've been sa church more than half of my life. Nakita ko marami na pasimula ang ganda-ganda, later nawawala. Nagpasimula ng tama pero hindi nagwakas ng tama. Meron, kung tatanawin nyo, no, kung matagal na kayo sa church, yung mga katabi nyo, nariyan pa rin ba? So, even early believers, nung panahon na sulatin ito ni Peter, ay nakaharap din sila. Nakaranas sila ng ganito. Lalo na kasi sila ay nasa mga strangers sila and they were in exile in Rome. Kaya hindi rin simpleng mamuhay pag hindi ka taga roon. So, kaya marahil may mga bagay na napansin dito si Peter na kailangan niyang i-address. Kaya po isinulat po ni Pedro ang bahaging ito ng sulat para sila ay paalalahanan at of course, gayon din po tayo. So, ang pinaka-main idea ng ating topic ngayon, ng passage natin ngayon sa chapter 2, 1-10, ay God calls us to grow in holiness, build our lives on Christ, and live as His chosen people to declare His glory. So, nais nating lumago, definitely. Ayaw nating maging bansot. Okay. Minsan, di ba, ang cute tingnan ng mga halaman na parang, ano ba itawag dun sa halaman? Na hindi na lumalago, ano? Ayun, bonsai. And nakakita na rin po ba kayo ng mga, yung, tawag doon, yung mga dwarf, mga bansot din, hindi rin sila lumalaki, ano? So, naranasan nyo na ba sumakay sa wheelchair, yung rocking chair? Ang rocking chair, gumagalaw siya pero nowhere to go but naka-stuck lang siya doon. Okay, so, yung picture na ngayon tatanawin natin ay kailangan natin, yung sabi nga na build for more, it's time to grow up. So in order for us to grow and mature in Christ, we need to heed Peter's instructions. And that is, number 1, put away your sin. And number 2, build your lives in Christ. And number 3, embrace your new identity in Christ. So, ito ang ating tatalakayin ngayon. So, unahin natin yung put away your sin. Ito po ay nasa verse 1 ng chapter 2. ng Peter, 1 Peter. Sabi diyan sa verse 1, so put away all malice and all deceit and hypocrisy and envy and all slander. Pansin niyo po yung yung word all. All malice, all deceit, and hypocrisy and envy and all slander. Okay, put away. So sa Tagalog, dahil ipinanganak na kayong muli, talikuran nyo na ang lahat ng uri ng kasamaan, pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit, at lahat ng paninirang puri. Pagka titingnan natin yung English, sabi niya so. Sa ibang translation ay therefore. And that's a conclusion na may pinanggalingan po ito. Kaya nakakonect po ito sa chapter 1,
verses 20 to 25. Balikan nga po natin iyon para makita po natin ano ba talaga yung kalalagayan ng tao na sinulatan ni Pedro ng panahon na yon. Sabi diyan, bago palikhain ang mundo, pinili na ng Diyos si Kristo para maging tagapagligtas natin. Sa pamamagitan niya, sumasampalataya kayo sa Diyos na muling bumuhay at nagparangal sa Kanya. Magmahalan kayo ng taos-puso dahil ipinanganak na kayong muli. Ang kapanganakang ito ay hindi sa pamagitan ng mga magulang ninyong namamatay, kundi sa pamagitan ng buhay at walang hanggang salita ng Diyos. So what is the situation of these people? Yung recipient ng 1 Peter. Ang sabi diyan, tingnan natin ang konting summarize po natin, ano? They are believers in God, whose faith and hope are in God. Okay. They have purified their souls, and the evidence of which ay yung sincere brotherly love. They are born again through the living and abiding Word of God. So, malinaw na binigyan pansin ito ni Peter. They are believers in God, whose faith and hope are in God. They purify their souls, and the evidence they have sincere brotherly love. They are born again through the living and abiding Word of God. So, tayo po ba ganun din? Yung description na ito. Amen. We ought to be like that. At ito yung description ni Peter sa kanila. Kaya bilang mga taong ipinanganak na muli kay Kristo, kailangan po nating talikuran ang mga kasalanan at ugaling maaaring makasira o tuluyang sumira sa pagmamahalan at pagkakaisa natin bilang magkakapatid kay Kristo. Amen? Ang ganda, no? Kaya, ulitin ko yung sabi sa verse 1, dahil ipinanganak na kayong muli, talikuran nyo na ang lahat ng uri ng kasamaan, pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit, at lahat ng paninirang puri. Bakit kaya ganito ang tono ng salita ni Peter that time? And yet, doon sa 20, sa 1 Peter 20 to 25, ito yung sinasabi. Pero, makikita po natin talaga na individually, we ought to be like this. Kung ganito tayo, gaganda ang community ng Kristiyano. Ngayon, from being yung personal, pumunta siya ngayon sa tatakbuhin na gustong mangyari ni Peter in a Christian community. So, why we need to put away yung mga following sins? So, let's discuss this. Specifically, we need to put away the following sins ayon kay Peter. Number 1, malice. Sa Tagalog ay malisya. Yung malice ay pagnanais na may mangyaring masama sa ibang tao. Ayan. Yung may masamang hangarin o intensyon laban sa kapwa. Ito daw ay bunga ng pusong puno ng galit o hinanakit na kapag inilabas, pwedeng makasakit ng damdamin o isipan ng iba. Ang ganitong klaseng ugali ay madaling magdulot ng kaguluhan at pagkabahabahagi sa loob ng iglesia, lalo na sa mga bagong Kristiyano na madaling masaktan o ma-discourage. Hindi talaga magiging totoo at masaya ang samahan ng mga Kristiyano kung may mga kasamang nagtatanim ng galit at may masamang iniisip sa kapwa. Ang biblical example na meron tayo ay yung kay Cain toward Abel. Sa Genesis 4, 5 to 8. Si Cain, he was filled with jealousy and malice toward his brother Abel kasi tinanggap ng Diyos, acceptable kay Lord, yung kanyang offering. Pero yung kay Cain ay hindi. So instead of dealing with his heart,
na kung saan dapat ayusin ni Cain yung sariling puso niya, Cain allowed hatred to grow at it led to murder Abel. So, kaya yung insight yan, sabi diyan, malice starts with inner bitterness but can destroy lives if left unchecked. So, pag pala meron tayong ganyan sa ating puso, ay hindi natin namamalayan na we hurt others. Okay? Katulad ng ginawa ni Cain kay Abel. Pangalawa ay deceit o pandaraya. So, ito ay kasinungalingan, panlilinlang, mga lihim na motibo. Yan yung tinatawag po na deceit. At sa totoo lang, ito talaga ang gustong mangyari ni Satan sa kanyang nasirain ang pagkakaisa ng mga Kristiyano sa pamamagitan ng mga deceitful act. Kapag hindi ito hinarap at hinayaang magpatuloy, unti-unti nitong sinisira ang patotoo ng isang local na church, ng local church. Imagine mo hindi lang isang tao masisira, that church itself. So, ganito yung scheme ni Satan nung umpisa pa lamang. Nilinlang niya si Adan at si Eva para makapasok ang kasalanan sa mundo. At kahit na tayo ipinanganak na muli kay Kristo, minsan, dala-dala pa rin natin ang tendency na mandaya dahil sa kasalanang nasa ating laman. Ang panlilinlang ay kabaligtaran ng katotohanan. At alam natin si Satan, ang author nito, ng mga kasinungalingan. So, ang example po nito ay si Ananias and Sapphira in Acts 5:1-10. Ano yung ginawa ni Ananias and Sapphira? Binenta nila yung kanilang ari-arian at sinabi, binigay namin sa inyo ang lahat ng pinagbilhan. Pero ang totoo, secretly, they kept some for themselves. So sila nagsinungaling di lang kay Peter, but to the Holy Spirit and paid with their lives. Dahil doon, sila po ay namatay na mag-asawa. So what's the insight here? Deceit breaks trust in the community of believers and grieves the Holy Spirit. So, yan ang deceit. Hypocrisy. Tingnan natin yung hypocrisy. Ito ang pagkukunwari, pagpapanggap na ikaw isang bagay na hindi mo naman talaga isinasabuhay. Ayun, ang pagiging hypocrite ay ang pagsasabing naniniwala ka sa isang moral o spiritual na standard, pero hindi mo naman ito ipinapamuhay. Ito ay isang malaking pagkakaiba sa pagitan na sinasabi mong pinaniniwalaan mo at ng aktwal mong ginagawa. Sa madaling salita, ito ay pagpapanggap, double standard o kaya yung two faces. Ang example nito ay sa yung Pharisee in Matthew 23:27-28. Ang tawag sa kanila ni Jesus, whitewashed tombs. They look holy on the outside but were full of sin inside. Okay, ano yung insight natin dito? Hypocrisy damages witness and creates a false image of godliness. Next is envy. Ang pagkainggit ay ang pagkainis o pagkairita sa biyayang natatanggap ng iba. Yung kung ano yung nakikita mo, gusto mo meron ka rin nun. Ayun. Hindi ka nasisiyahan sa kung anong meron ka o kung sino ka. At ang paghahangad ng buhay, tagumpay o katangay ng iba ang gusto mo. Example nito ay si Joseph, yung Joseph's brothers in Genesis 37 verses 11, 18-28. So, dahil nainggit kay Joseph, ang mga kapatid niya, kasi paborito siya ng kanyang tatay, at nagkaroon siya ng dream na silang lahat ay magbabow down. So, out of envy, they sold Joseph into slavery. So, ano yung insights dito? Envy breeds bitterness and leads to actions that hurt others and often backfires. And the last one is slander, paninirang puri, pagsira sa ibang tao gamit ang salita, madalas ginagawa pa ito sa likod nila. Ito yung pagsasabi ng mga bagay na hindi po totoo o may halong kasinungalingan, yung partial truth, na sumisira sa reputasyon at pagkatao ng isang tao.
Layunin nito ang ibaba ang iba para maiangat ang sarili. At kung tutuusin, natural sa atin ang gustong ipakita na tayo ang tama, tayo ang bida, kahit pa ang kapalit ay ang pangalan ng iba. Ang halimbawa dito ay si Haman. Haman is slandering the Jews in Esther chapter 3, 8 to 10. So Haman slandered the Jews to King Xerxes, saying they were rebellious and dangerous to the kingdom. His goal was to destroy them out of personal hatred for Mordecai. Inside, slander poisons reputations and often comes from pride or insecurity. So, ayan. So, lahat ng kasalanang ito ay meron pong kinalalaman sa ating mga relasyon. At ito'y nakakalason. Sinisira nito ang tao at ang Christian community. Kaya hindi talaga ito naayon sa bagong buhay na meron tayo kay Kristo. Kung meron tayo nito, katulad ng sabi ni Peter, put away this sin. Ayon, kaya makikita po natin ang mga kasalanang binanggit ni Pedro dito ay likas sa makasalanang kalikasan ng tao. Mga galing mismo sa pusong hiwalay sa Diyos. Kaya ang advice dito, admonition ni Peter, alisin nyo na ang lahat ng iyan. So, basahin nga po natin sabi ng Mark 7, 21 to 23. Sabi dito, sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, pakikiapid, pagnanakaw, pagpatay, pangangalo niya, kasakiman, kasamaan, panlilinlang, kalaswaan, pagkainggit, paninirang puri, kayabangan at kahangalan. At lahat ng ito ay nanggagaling sa puso ng tao at ito ang nagpaparumi sa kanya. So, sinasabi po rito, ang problema pala ay nasa loob, sa puso ng tao. Kaya kung nais nating lumago sa ating buhay Kristiyano, kailangan nating harapin, talikuran ang mga ugaling ito na narito sa ating mga puso. So, isipin mo ang isang bahay na may mga anay. So, sino ba yung may bahay dito? Ayan. Isang bahay na mayroong anay. Sa labas, mukha itong maayos. Pero sa loob, unti-unti na pala itong kinakain. So mga kapatid, ganyan po yung epekto ng kasalanan na hindi natin hinaharap. Hindi agad halata, pero nangwawasak. So Christians must put away such old sinful ways. But growth isn't just about letting go. Sabi ni Peter sa verses 2 and 3, like newborn babes, like newborn infants, long for the pure spiritual milk, that by it you may grow up into salvation. If indeed you have tasted that the Lord is good. Sa Tagalog, gaya ng sanggol na bagong panganak, manabik kayo sa dalisay na gatas na spiritual upang lumago kayo hanggang makamtan nyo ang ganap na kaligtasan. Ngayong naranasan nyo na ang kabutihan ng Panginoon. So, ano po ibig sabihin ng passage dito sa verses 2 to 3? Kanina sa verse 1, sabi, put away. This time, sabi niya, manabik kayo sa dalisay na gatas na spiritual. Mga kapatid, hindi sapat na alisin ang mga kasamaang ito. Kailangan din nating palitan ito ng kabutihan. Parang putting off, putting on. Yung damit na marumi, hubarin mo at magsuot ka ng malinis na damit. That's Peter is pointing out sa sinulatan niya dito. So, hindi sapat na alisin ang kasamaang ito, yung mga pinapaalis. Bagkos palitan ito ng kabutihan. Gaya ng sanggol na hindi mabubuhay kung walang gatas, ang Kristiyano ay hindi lalago kung hindi umaasa sa salita ng Diyos. Because the Word of God sanctify us. Kaya napakahalaga po,
yon ang sinasabi ni Peter. Put away all these sins, but crave for pure spiritual milk. Hindi po ito kusa o yung kusang mangyayari. May aksyon tayong dapat gawin. Yung put away is a command. Tapos yung manabik o long for ay command din po ito. Hindi ito kusang mangyayari, kailangan natin mag-act. Kung alam natin ito ay hindi tumutulong sa paglagong spiritual, iwaksi natin ito, pero hindi nag-i-stop doon. You have to work out your own salvation with fear and trembling. At binigyan pansin ito ni Peter doon sa chapter 1 na kailangan ang salita ng Diyos na maglilinis sa atin. Dapat maging intentional po tayo, pagsikapan natin, parang sa pagkain din sa araw-araw. Hindi ba, kumakain tayo, kung hindi ka magiging intentional na kumain, magmamalnourished ka at pwede kang mamawala later on. So, kaya yon ang sinasabi sa atin, na tayo manabik sa gatas na spiritual milk. Kaya, and by the way, yung term po na sinabi po dito ay ongoing. Ibig sabihin, hindi ito one-time experience. Yung ongoing growth into Christ ang sinasabi po ng passage na ito. Kaya ibig sabihin, kung na-born again tayo, tinagap natin ang Panginoong Jesus, hindi pwede na minsan lang ito mangyari. Dapat tuloy-tuloy ka. Sabihin mo nga sa katabi mo, dapat tuloy-tuloy kang lumago kay Kristo. Kaya ang mga tamad na Kristiyano hindi lumalago. Hindi ba yung laziness ay isa sa winawaksiyan sa buhay Kristiyano? Ayun. So, sa umagang ito, in application, tingnan natin. If that is the case, na we need na na-identify na natin yung mga attitudes na mali, yung mga kasalanan. We need to let go. Sabi diyan, identify what attitudes or behaviors you need to let go of today. So sa mga minention ba kanina, alin doon ang nakikita mong nasa iyo pa? I-let go mo iyon. So be honest. You have to confront yourself sometimes. Pwede kang humarap sa salamin. Ikaw yun. Alisin mo yan. And then, talk to yourself as well. Anong susunod? Ask God to replace bitterness, pride, or dishonesty with humility, truth, and love. Hindi kasi po pwedeng, ganito ako eh. Para mo binaliwala yung ginawa ni Kristo sa buhay mo. That cannot be. Alam niyo po ba, doon sa reset namin one time, sa seminar ng reset, yun daw mga ayaw, tanggalin yung mga ito, ebidensya ng hindi ka tunay na Kristiyano. You have to deal. Sometimes, intellectual mind lang ang nagsasabing born again ka, pero ang puso, hindi. So, we need to confront ourselves. Then, after we ask God, start feeding on God's Word again. Read it daily, not as a duty, but as a spiritual nourishment. So, the next step towards growth and maturity, after we put away sin and then crave for the spiritual milk, the next one is build your lives in Christ. Build your lives in Christ. Basahin po natin yung passage. Sa English ko na lang babasahin, As you come to Him, the living stone, rejected by humans but chosen by God and precious to Him, you also, like living stones, are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices
acceptable to God through Jesus Christ. For in the scripture it says, "See, I lay a stone in Zion, a chosen and precious cornerstone, and the one who trusts in him will never be put to shame. Now to you who believe, this stone is precious. But to those who do not believe, the stone the builders rejected has become the cornerstone, and a stone that causes people to stumble, and a rock that makes them fall." Why build your lives in Christ? Hindi ba pwedeng build your lives in your career? In your business? Or anything that you think of? So kanina, put away your sin, and after, crave for a spiritual milk. Now it's time for you to build your lives in Christ. Why in Christ? Why in Christ? So, let's find out who is Jesus in 1 Peter 2:4-8. Tingnan nga po natin. Ang sabi diyan sa verse 4, the living stone. Si Jesus yung buhay na bato. Hindi po patay, ano? Siya'y buhay, aktibong gumagawa sa buhay natin. Another one, siya daw ay rejected by people, rejected by humans. Tinanggihan siya ng mundo. Hindi siya kinilala o tinanggap ng karamihan. Kahit ngayon, marami pa rin ang tumatanggap sa kanya. In what way? Many times we reject Christ. Paano? Hindi natin ina-acknowledge na siya yung Lord natin. Parang gusto lang natin siya as Savior, but not Panginoon. We prepare something above Him. We don't honor Him in our walk, in our daily walk. So, kung kilala mo si Kristo, naalala ko yung awit tuloy, babaha ng pagpupuri. Kasi alam mo kung ano ginagawa niya araw-araw sa buhay mo. Number 3, chosen by God. In verse 4 and 6, siya po ang piniling pundasyon ng Diyos para sa ikaliligtas ng sangkatauhan. Yun yung binasa natin kanina. Nasa Kanya. Kay Jesus nakasentro ang plano ng Diyos. Kaya dapat doon tayo kay Jesus. We build our lives in Him. Precious to God. Napakahalaga ni Jesus sa Diyos. Ano sabi ng Philippians? Every knee should bow, every tongue shall confess that He is Lord. Ibinigay ng Diyos sa Kanya pinakamataas nung sumunod siya sa Diyos, Ama. Napakahalaga. Precious to God. Is Jesus precious to us? Gaano kahalaga si Jesus sa atin? Alam niyo ba na yung panahon na sinulat ito ni Peter, right after niya sulatin ito, he was put to death. Pinako siya sa krus ng yung patiwarik ba tawag doon? Yung baliktad? Baliktad. He was martyr during that time. Kaya, makikita mo talaga na yung writer dito, he lived what he preached. So, tayo, gaano kahalaga si Jesus sa buhay natin? Ayan. So, another one, the cornerstone. Sabi doon, "See, I lay stone in Zion, a chosen and precious cornerstone." Siya yung pundasyon ng ating pananampalataya. Siya yung batong panulukan ng ating pananampalataya at ng iglesyang ito.
Siya po yung pundasyon ng iglesyang ito. Hindi ang pastor, hindi ang mga leaders, but Jesus. Mabuhay po ang tao, pero kay Jesus, hindi kaya ito na gibain. Hindi tayo mapapahiya kung ibibigay natin ang ating buhay sa Kanya. Another one, the precious stone for believers. Now to you who believe, this stone is precious. Sa ating mga mananampalataya, siya yung pinakamahalaga sa lahat. Mas mahal pa sa kahit anumang pinagsama-samang yaman sa mundong ito. So, hoping nakikilala natin si Jesus sa pamagitan ng mga itinala dito ni Peter. But he is also the stone the builders rejected. Pero mga kapatid, kahit anong tanggi natin sa Kanya, it didn't cancel God's calling sa Kanyang buhay. So rejection by people doesn't cancel God's calling. And last, the stone of stumbling, rock of offense. Sa mga hindi naniniwala, si Jesus ay kakatisuran. Kasi ayaw nilang magpasakop sa Kanya. Pero kahit na sila matisod, hindi mawawala yung pagiging cornerstone niya. Siya pa rin ang totoo at matatag at buhay na bato. Mga kapatid, sa point 1, inadmonish tayo to put away all our sins, then after, to long for a pure spiritual milk, which is the Word of God. Now, dito sa verses 4 to 8, may admonition po siya. At yun yung build your life on Christ, the living stone. Paano at ano ang dapat natin gawin if that is the case? How to build our lives in Christ. So, ang sabi doon sa 4 and 5, at habang lumalapit kayo sa Kanya, look at this. May kondisyon. At itong dapat natin gawin. At habang lumalapit kayo sa Kanya, kayo na tulad din ng batong buhay, living stone na big si Christ, tayo ay living stones, maliliit. Habang lumalapit tayo sa Kanya, tayo na mga batong buhay, itinatayo ng Diyos bilang isang gusaling espiritual. We compose yung spiritual house na yon. Bawat isa sa atin. Sa ibang salita yon yung body of Christ. At bilang mga banal na paring pinili ng Diyos, ito rin po, dahil tayo mga banal na pinili, royal priesthood, nag-aalay kayo sa Kanya na mga spiritual na handog na kalugod-lugod. We ought to be this. Ito ang purpose ng existence natin dito. Dahil ginagawa nyo ito sa pamagitan ni Hesus Kristo. Mga kapatid, hindi pwede tayong taga-upo lang. Hindi pwede tayong nakaganyan lang. Meron tayong tungkulin sa harapan ng Diyos bilang mga pinili niya. Kaya ngayong umaga, gusto ko lang magbigay ng from the passage itself. There are 5 simple steps to build your life on Christ from 1 Peter 2, 4 to 5. First, come close to Jesus daily. As you come to Him, the living stone. So let us build our life, our faith, through prayer, worship, and reading God's Word daily. Then, number 2, let God shape your life. You are being built. Let God build your life, shape your life. Be open to God's work in you. Kaninang umaga, si Sister Lang ang nag-share sa offering. Ang ganda ng testimony niya. And that's one thing na nakita ko. Once we allow God to work in our lives, sa mga little scenario ng buhay natin, nakakapangusap ng malaya ang Lord para sa ikasusulong ng ating pananampalataya. Let God shape your life. Ako, ang dami kong moment kay Lord. Lalo na sa mga panahon, minsan nga
Nagbibiyahe lang ako eh. Then the Lord ay nakapangungusap na sa isang picture. There was a time, parang nasa dark night of the soul ako. And gabi na ako bumalik dito sa Manila. At Christmas season yon. Alam niyo naman, September, start na tayo. Gabi na ako umuwi. And I was in that picture na may challenges ako sa buhay. And so sudden, napadaan ako sa Makati, yung bus na sinasakyan ko. Ang gaganda ng mga lights doon. Nag-enjoy akong tanawin ng mga ito. Then the Lord suddenly spoke to me. Sabi niya, huwag daw ako umalis sa kinalalagyan ko na senaryo. Kasi, yung lights na yon maganda pag gabi. Pag araw, hindi siya maganda. May moments sa life natin, during the darkness of our soul, mas nakikilala natin ang Lord ng malaliman. Sa panahon na yon, mas nakikita mo ang katapatan at kadakilaan ng Diyos sa panahon na may mga pagsubok ka sa buhay. Like yung sinulatan na ito ni Peter. Ayun. So, let God shape your life. Na pag may pagsubok, huwag kayong aalis o tatalikod. May naisang Lord na gawin sa buhay nyo. So, be open to God's work in you. He is shaping your character and purpose in your life. Number 3, stay connected with God's people. We grow best in community. Don't isolate. Grow together in your D group. Grow together in the men, women, and youth fellowship. Grow together in our church. Stay connected with God's people. Then, live a life that honors God. Always choose to honor God. In times na mga pagsubok, honor God. Tendency magkakasala tayo pag may pagsubok, pero choose to honor God. Ayun. So, choose to honor God through your life by offering your time, your finances, your service, and everything sa inyong buhay. Then 5, do everything through Christ. Let God be the reason behind everything na ginagawa ninyo. Ayun. And you know what? As we build our lives in Christ, makikita nyo who you become. Before, hindi ko nga alam eh. I just, bigla na lang naligtas ako. Naranasan ko ang kaligtasan. Hindi ko alam na ito na yung mangyayari sa life ko. I just follow the Lord. All true. I just follow kung ano gusto niya. Then later, hindi ko alam, ang Lord ang naglalagay sa'yo. Kaya nga, as we build our lives in Christ, hindi ko alam anong gagawin ni Lord sa inyo. Ayun. Kaya nga, tingnan niyo po yung passage natin. As we build our lives in Christ, see who we become. We are, sabi rito, we are living stones. We are being built by God. We are a holy priesthood. We offer spiritual sacrifices. So, sino magsasabi na isang araw, eto ka na pala? Mga kapatid, tandaan po natin, individually, we should grow individually. But, the Lord is building us together bilang isang pamilya ng Diyos dito. Kaya tayo, as God's family, tinatawag din tayong temple, His people. Pero ang pundasyon ay si Jesus. Siya yung ating pundasyon. So, the next step toward growth and maturity, ito, embrace your new identity in Christ. So, parang bahagdan, Parang bahagdan. Embrace your new identity in Christ. Sabi rito, but you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Once you were not a people,
But now you are God's people. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. So, anong ibig sabihin nito? So, in short, God didn't just save you from something. Next slide, please. Okay. Ito po yung sinasabi ng passage. God didn't just save you from something. He saved you for something. To live out your new identity and show His goodness to the world. Ito po nga verses 9 to 10, nagpapakita ng tunay na pagkakakilanlan at layunin ng mga mananampalataya sa mundong ating ginagalawan. So, tingnan nga po natin yung mga picture who we are in Christ. I-summarize lang po ulit natin. Sabi diyan, we are a chosen people. Ang Diyos ang pumili sa inyo, sa atin. Hindi kayo ang pumili sa Diyos. Hindi kayo ang humanap sa Diyos, tayo hinanap ng Diyos. A royal priesthood, you have access to God and you represent Him wherever you go. Kaya ang Christianity, hindi lang dito sa loob ng church. Sa lahat ng lugar na pupuntahan nyo, hindi nawawala kung sino ka kay Kristo. A royal priesthood, dati, mga pari lang may access sa Lord. Pero ngayon, meron na tayong lahat. A holy nation. Mga kapatid, you are set apart for a higher purpose. For a higher purpose. Kaya pag tinatanaw mo ang katabi mo, tanawin mo siya the way tinatanaw siya ni Kristo. Tama? Kasi pinili siya ng Lord kung paano kang pinili. May dignidad ang bawat isa sa atin. Ang Lord ang nagbigay ng dignidad na yan. Kaya, tanawin mo nga yung katabi mo. Siya ay may dignidad ni Kristo. Kaya, huwag natin siyang ilulok down. Ngayon, nasa isang community tayo. God's possession, you belong to Him. You belong to Him. Ano yung layunin ng lahat ng ito? Yung sinabi kanina. Ang ganda ng pagkakasabi. Ang sabi, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. So that you can show others how good our God is. Ano yon? Dati, nasa kadiliman kayo. Now, you are in the light. Dati, hindi kayo kabilang sa Kanya, pero now you are part of His family. You didn't have mercy before, now you receive it. That's who we are. Pinili tayo ng Diyos para ipahayag ang Kanyang kabutihan, ilabas ang liwanag kung saan may kadiliman. So, how are we going to respond on this? Embrace your new identity in Christ. Ano ibig sabihin po nun? Live like you belong to God. Sa trabaho, sa paaralan, even sa mga FB online. Na-mention ko ito kanina. Live like you belong to God. Mataas ang expectation ng mundo sa mga na kay Kristo. Kaya wag natin itong i-lower down. Live like you belong to God. Yung mga nag-o-online sa inyong mga wall, ingatan nyo yung inyong mga ipinopost. Minsan may bitterness.
Piliin nyo. Minsan makikita mo nakikipag-away sa online, sa mga wall. Gamitin natin ito para sa kalwalatian ng Lord. So mag-stand out tayo by living in the light. Proclaim His greatness. Another one. Tell people what God has done in your life. Ipamalita natin ang kadakilaan ng Diyos sa pamagitan ng ating buhay. Then remember and embrace who you are. Huwag yung kalimutan kung sino kayo, and then embrace it, who you are. You're not who you used to be, but you receive mercy. You are loved, and you are chosen by God. Kaya, mga kapatid, tandaan po natin, ang sinulatan po ni Pedro sa sulat na ito ay mga mananampalataya na naghihirap, tinanggihan ng lipunan, nandun nakakalat sila, mga nakakaranas ng api. Mahirap ang buhay na kinalalagyan nila. Hindi po madali. Maraming pagsubok, pakikipaglaban sa kanilang pananampalataya. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, ito ang sulat ni Pedro. You are chosen, you are being built up, you are called out to shine. Dumating na ba kayo sa punto ng iyong buhay na may challenge, may pagsubok kayong kinalalagyan? And yet, alam mo na hindi ikaw ang may kasalanan, iba ang may kasalanan. Pero bakit ikaw tinutuwid ng Lord? Ba't ikaw ang kinakausap ng Lord? Do this and do that. Don't do that. Ayun. Mga kapatid, we have to live out who we are. Yan. Kung ba inaway ka ng kapwa mo, aawayin mo rin sila. Kung sinalitaan ka ng hindi maganda, sasalitain mo rin sila. Ano pinagkaiba mo? Anak ka ng Diyos. Huwag mong i-lower down yung sarili mo doon sa standard ng mundo. Sa standard ng Lord. Ang sabi ng Lord, ibigin mo kahit hindi ka ibig-ibig. Daigin mo ng mabuti ang masama. Ano pinagkaiba natin kung gagawin natin ang mga bagay na yon? So, remember and embrace who you are. You are chosen. Sapat-sapat po ang biyaya ng Diyos para mabuhay at ipamuhay natin ang pagkatawag niya sa bawat isa sa atin, anumang kalagayan meron tayo. Kaya siguro hindi natin ma-save ang mundo. Kasi parang walang kaibahan ang Kristiyano sa mundo. Papayag ba kayo doon? No way. Let's live out the call of God in our lives. So, kilalanin mo ang iyong bagong pagkakakilanlan. You were called out of darkness to proclaim His light. Huwag mong itago ang liwanag ni Kristo na nasa sayo. So, in conclusion, mga kapatid, you were built for more. And that is to grow up in Christ. And for us to grow and mature in Christ, we need to do the following. Put away your sin and grow through the Word of God. There's no growth if you are holding on to old habits. Build your life in Christ. He's the only foundation that won't crack. Matibay. Embrace your new identity in Christ. You're not random. You're chosen to shine. So don't just know the truth. Live it. Live it. So, in closing, ito yung challenge ko. Ask yourself each day this week, am I growing up in Christ? Or just going through the motions? Mahalagang tinatanong natin ito. And your next step doesn't have to be big, but it has to be real.
then choose one area where God is prompting you. Ano yung pangungusap sa iyo ng Lord ngayong umaga? Kahit isa lang. Then act on it today. Mabe-benefit ito ikaw at ang iglesia. You're not just living solo. You're living in a community. Whatever who you are, it will affect the church. Kaya, let's dream together na ang church natin ay magiging community who follow Christ all the way. Amen? Tayo ba'y manalangin? Hallelujah. Mabuti ka aming Diyos. Salamat sa salita mo ngayong umaga. Ipinakita mo sa amin ang kalalagayan namin bilang mga tinubos mo. Kung ano yung tamang pagkatawag mo sa amin, tulungan mo po kaming lakaran yung landas mo, Panginoon. Nawa nga, isurrender namin ang aming mga sarili to empty ourselves before you, for you to fill it, Lord God. And Lord, patuloy mo kaming buuin, patuloy mo kaming palaguin, patuloy kaming mag-mature sa iyo sa pamagitan ng pagsasabuhay ng mga plano mo, ng mga kalooban mo. Help us, Lord, na as you bless us, we will be a blessing as well, lalo na sa church na kinabibilangan po namin. Sa umagang ito, Lord, nakikilala mo ang bawat isa sa amin. Alam mo mga contributions na mayroon kami sa isa't isa. But Lord, hayaan mo huwag kaming huminto sa paglago. Huwag kaming masiyahan na sa kung ano meron kami ngayon. Kundi actively, tulungan mo po kami to crave more on the Word of God. At patuloy na ang salita mo, ang sundin namin, Panginoon, sa aming buhay. Nang sa gayon, talagang yung liwanag ni Kristo ay mag-shine forth wherever we go. Lord, as a community of believer, hayaan mo kaming ay maging accountability namin ang isa't isa. Nang sa gayon, Lord, ang banal na kalooban mo, ang patuloy na maghahari sa amin. At nang sa gayon, ang liwanag na meron kami ay maaabot ang kadiliman ng mundo. Muli, Lord, itago mong lahat ang mga truths ng word mo sa aming puso at hayaan mo na pasimula sa oras na ito na talagang we will live out yung pagkatawag mo sa amin. Salamat. Maraming salamat. Muli, binibigay namin sa iyo ang lahat ng mataas na papuri, pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po ay meron tayong last part ng ating program ngayon. Ito po ay yung ating official na pag-welcome sa mga bagong members po ng church. Palakpakan po tayo. Ayan. Purihin po ang Panginoon. Bago po ang lahat ay panoorin po muna natin ang video na ito.
Hindi ko po nabanggit, meron palang sound yan. Dahil ikaw ay tumanggap sa Panginoon bilang Panginoon, tagapagligtas, at ikaw ay nagpupunit, binabautismuhan ka namin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mga kapatid, sobrang saya po at excited po nating ipapakilala sa inyo ang ating mga bagong kapamilya dito sa CTTP SBC. Sila po ay na-water baptized last Sunday ng June 29, 2025. Purihin ng Panginoon. At syempre kasama na rin po dito yung mga nagpapahayag na yung mga nag-water baptize na po sila pero ngayon po ay nagpapamember po ng CTTP SBC. At babasahin ko po ang inyong mga pangalan. Kapag ka po nabanggit, sana po ay nariyan kayo, ay aakit po kayo dito sa harapan ng stage. Okay. Una, ang new CTTP SBC members. Tawagin po natin si Cara Ablog. Nariyan po ba siya? Pangalawa, si Hanilyn Espares. Pangatlo, si Gina Jessica Raxa. At pang-apat ay si Sofia Isabela Tiglao. At kasama na po rin ang mga lalaki ay si Alex Alim Botor, Marion Gonzalez, Matthew Saspa at Marty Luke Nabanyag. May mga nagpaalam po na wala sila ngayon. Sige po, laksan po natin ang palakpak natin sa Panginoon. Amen. Okay. So bilang bahagi po ng kanilang pagsali sa pamilya ng CTTP SBC, ay sila po ay tumanggap sa Panginoon at tinanguan po nila ang membership covenant o yung kasunduan sa pagsapi, no? At bilang church, ay pakinggan po natin. Babasahin po nila yan sa inyong harapan. Nakahawak po sila sa dibdib. At babasahin po nila ang membership covenant. At pagkatapos po nilang i-recite ito, ay pipirmahan po nila ito. Okay, sino ang gusto maghawak ng microphone? Ready? Go! Matapos. 1, 2, 3, go. Matapos kong tanggapin si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas, mabautismuhan at sumang-ayon sa mga saligan, mga pamamaraan at kaayusan ng Christ to the Philippines Signal Village Church, ako ay nagpapasya sa pangunguna ng banal na Espiritu na makiisa sa pamilya ng church na ito. Itinatalaga ko ang aking sarili sa Diyos at sa mga kasapi nito. Kasama na rin ang buong denominasyon ng Christ to the Philippines na gawin ang mga sumusunod. Personal. Maka-Diyos na pamumuhay, matapat na pagkakaloob,
kahandaan ng puso sa pagsunod, pagtuklas at paggamit ng aking mga kaloob at talento, pagsasanay sa paglilingkod, pagpapakumbaba bilang lingkod. D. Group or leadership. Regular na pagdalo sa meetings, pag-iingat sa pagkakaisa ng grupo at ng pag-iwas sa pagkakabahagi, pagkalinga at pagmamahal sa mga kasapi, mainit na pagtanggap sa mga panauhin, pag-iwas sa chismis at pangungutang, pagpapahalaga sa confidentiality, local church TTP denomination, pagsuporta sa vision, mission, or values nito, pananalangin para sa paglago at kalakasan nito, pagbabahagi ng gospel sa hindi pa nakakakilala sa Panginoon, pagdidisipulo sa mga bagong pananampalataya, pagsunod sa mga namumuno, pakikilahok sa regular services at pagsuporta sa iba pang mga gawain. Amen. Palakpak po ulit. Amen. So kasabay po nito ay pinagkakatiwala po ng buong church ang sila sa inyo para mahalin sila, suportahan at i-guide. Lalo na po sa mga leaders, sa mga kuya at ate nila, no? Sa mga D-group leaders po nila, maging katuwang po tayo sa kanilang pagpapalago, sa pagpatibay at pagiging matapat nila sa pagsunod nila sa Panginoong Hesus sa lahat ng seasons ng kanilang buhay. Ipapanalangin po natin sila. Inaanyayahan ko po kayo na tumayo po kayong lahat. At i-extend po ninyo yung inyong mga kamay dito po sa harapan. Papunta po sa kanila. Ipapanalangin po natin sila. Let us pray. Maraming salamat po aming Diyos Ama. Napakabuti mo sa aming buhay, Panginoon. Individually at bilang church, Panginoon, salamat dahil kami, Lord, ay bahagi ng isang local church, Panginoon, na inilagay mo, Lord, dito sa Taguig, ang CTTP, Signal Village Church, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, dahil patuloy mong ginagamit ang iglesyang ito, Panginoon, para umabot sa mga taong kailangan ng kaligtasan, kailangan, Lord, ng pagkalinga mo at pagmamahal mo, Panginoon. And sa pamamagitan, Lord, ng iglesyang ito, Panginoon, ay naaabot namin ang mga kapamilya, mga mahal sa buhay, mga kaibigan po, Panginoon. Dahil ito, Lord, sa iyong biyaya, Panginoon, sa amin, marami kaming pagkukulang, Panginoon, bilang members, Lord, ng church. Pero, Lord, dahil sa iyong biyaya at pagpapatnubay, Panginoon, sa amin, ay nagagawa namin, Panginoon, through your guidance, Panginoon, through the guidance of the Holy Spirit, Lord, nagbibigay ng confidence, Panginoon, sa amin, para, Lord, i-lead ang mga tao, Panginoon, patungo sa inyo, Panginoon. And right now, Father God, salamat dahil merong mga nagbigay ng buhay, Panginoon, sa inyo at nangangako, Panginoon, na talagang magiging member ng iglesyang ito po, Panginoon. Una, nangangako, Panginoon, na ikaw ang paglilingkuran nila. Pangalawa, Lord, magiging bahagi sila, Panginoon, ng buhay ng CTTP SBC, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Ang dalangin namin, Panginoon, para sa kanila, gabayan mo sila, Panginoon, sa kanilang paglugo spiritual, Panginoon. Ikaw ang siyang patuloy, Panginoon, na paglingkuran nila, Panginoon. Ikaw, Lord, ang siyang magturo, Panginoon, sa kanila, gamitin mo lang, Panginoon, ang mga leaders, ang mga pastor, ang lahat, Lord, na mga gawain sa kanilang paglago, Panginoon. Lord, marami pa silang pagdadaanan, Panginoon. Ang dalangin namin, Lord, patuloy mo silang samahan at palakasin sa kanilang pagharap, Lord, sa mga challenges, Panginoon, nakakaharapin nila, Panginoon. Ngayong sila, Panginoon, ay talagang nagkukumit, Panginoon, sa inyo. At hayaan mo, Lord, na maging faithful sila sa kanilang buhay, Panginoon. Sasamahan mo sila, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na maging pagpapala rin sila, Panginoon, sa mga kaibigan nila, sa kanilang mga makakatagpo, Panginoon, sa kanilang D-group, Panginoon. Patuloy mo silang gamitin at palaguin, Panginoon, doon kung saan mo sila inilagay ng mga grupo, Panginoon, sa iglesyang ito, Panginoon. And muli, Panginoon, patuloy naming dalangin, Lord, magsuportahan kami bilang mga magkakapatid kay Kristo, bilang mga members
ng local church na ito po, Panginoon. Hayaan mo na magkaisa kami sa aming paglago, Panginoon, at sa patuloy naming pagmamahal at paglilingkod, Panginoon, sa inyo. Lord, tinataas namin sila, Panginoon, sa inyo bilang CTTP members, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Binabalik namin ang lahat ng papuri at walhati, Panginoon, sa inyo sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Picture taking muna. Meron na ba? Meron picture? Mari na po kayong makaupo. Marihinig po natin ang isang testimony mula po kay Pia Tiglao. Good morning po. Ako po si Pia. Isa po ako sa mga nakasama or sa mga nabaptize nung water baptism na naganap po nung June 29, 2025. And gusto ko lang po i-share yung kabutihan ng Diyos sa buhay ko. My journey with the Lord started when I was a little kid. I grew up in church po. Baby pa lang po ako, nasa church na po ako dahil po yung parents ko, dito rin po sila nag-grow and dito rin po ako dinedicate. And dito ko rin po unang narinig yung tungkol kay Jesus through Sunday school. Noong 2019 po, mayroon po akong kids camp na sinalihan. At doon ko po talaga naintindihan yung personal na relationship kay Christ. And that's when I accepted Jesus Christ as my Lord and Savior. I knew na kailangan ko siya sa buhay ko, hindi lang dahil bata ako sa simbahan, kundi dahil mahal niya ako at siya lang ang tanging daan tungo sa kaligtasan. After that camp, nagpatuloy yung growth ko bilang isang Christian. I got more involved in church and sumali ako sa mga ministries. And slowly, God helped me grow to grow in faith, in character, and in my love for Him. Sa journey na yon, natutunan ko rin yung assurance of salvation na ang kaligtasan ay hindi nakabase sa mabubuting gawa ko, kundi sa ginawa ni Jesus sa krus. Ang relationship ko kay Jesus ay totoo at kahit may struggles ako, I know I am saved because He lives in me and He promised na never to leave me. Kaya noong June 29, I publicly declared my faith through water baptism, and it is my way of showing everyone that I have decided to follow Jesus and there's no turning back. It's not just a ceremony, it's a symbol of dying to my old life and being raised to new life with Christ. I'm thankful for what God has done in my life, and I know this journey doesn't stop at baptism. It's a lifelong walk with Him, growing and serving for His glory. To God be the glory. Amen. Purihin ang Panginoon, no? Napakasaya po na makita na mayroon pong mga nagbabagong buhay dito po sa ating iglesia. So ngayon po, let's close in prayer. Tayo na po tayong lahat. Papasalamatan po natin yung ating mga bisita po ngayon. At maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na pagiging faithful sa pagdalo po ng ating mga gawain. So manalangin na po tayo at pasalamatan po natin ng Panginoon. Maraming salamat po aming Diyos Ama. Napakabuti niyo sa amin. Napakadakila niyo, Lord, sa amin. Patuloy mo kaming pinapamangha, Panginoon, pinapahanga, Lord, sa inyong kapangyarihan at kadakilaan, Panginoon. Lord, walang ibang mabuti, Panginoon, kundi Ikaw, Panginoon, sa aming mga buhay. At ang tanging hangad mo, Lord, kami ay lumago sa aming pagmamahal, Lord, sa inyo, sa aming pagsamba, Panginoon, sa inyo. Lord, salamat, Panginoon, dahil we really enjoy your presence, Panginoon. Lord, yung pagdaloy mo, Panginoon, sa aming mga buhay, sa pamamagitan, Lord, ng aming awitan kanina, mga panalangin, Panginoon. Salamat po, Lord, dahil naiibsan, Panginoon, yung mga challenges, yung mga kabigatan namin, Panginoon, dahil alam namin kapag kasama ka namin, Panginoon, ang presensya mo, Lord, ay narito, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na ang mga kabigatan namin din, Panginoon, ay nahi-unload namin, Panginoon, sa inyo. Kaya, Lord, salamat po, Lord, for your grace and for your love, Panginoon, sa amin, na patuloy naming nararanasan, Panginoon. And
right now, Father God, sa aming pag-iwahiwalay, Panginoon, hayaan mo lang na yung lahat, Lord, ng mensahe mo, Panginoon, na naririnig namin sa pamamagitan ng mga nagpipreach, Lord, sa pamamagitan, Lord, ng mga nag-worship lead at nangunguna sa mga panalangin, Panginoon. Ikaw ay nangungusap, Panginoon, sa amin. Hayaan mo lang, Panginoon, na ito ay maging paglago, Panginoon, sa aming mga puso, sa aming mga buhay, sa aming mga pananampalataya, Lord. At hayaan mo lang, Panginoon, mabaon namin ito, mailagay namin, Lord, sa aming mga puso, upang sa ganun, Lord, maipamuhay namin ito. Lord, maraming salamat po, Lord, dahil sa mga pagsubok, Panginoon, pinapatatag mo kami, Panginoon, at nais mong alisin, Panginoon, yung mga maliliit na mga detalye ng aming buhay na nakakahadlang, Panginoon, upang kami, Lord, ay lumago, Panginoon, sa inyo at makapagpatuloy ng matagumpay sa aming pamumuhay bilang tagasunod niyo, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, sa lahat ng ito. And also, Father God, we also pray, Lord, sa mga bisita namin. Ikaw, Lord, ang magpala, Panginoon, sa kanila. Ikaw, Lord, ang talagang nakakakilala at nakakaalam ng kanilang puso, Panginoon. Pagpalain mo sila, Lord. Talagang mangusap ka, Panginoon, sa kanila. Lord, kung ano man ang kanilang mga katanungan, Panginoon, alam namin na may katugunan ito, Panginoon, sa inyo. Hayaan mo lang, Panginoon, na maipadama namin sa kanila ang pagmamahal bilang church, Panginoon. Lord, kung meron man dumadaan ng mga pagsubok sa buhay, Lord, samahan mo sila, Panginoon. Kung meron man, Panginoon, may nakakaranas ng taggutom, Panginoon, spiritually or emotionally, Panginoon, ikaw, Lord, ang siyang sumama, Panginoon, sa kanila. And hayaan nyo, Lord, na madama nila ang pagmamahal nyo, ang kapayapaan na nagbubula, Panginoon, sa inyo. Physically, Panginoon, may nangangailangan ng healing. Lord, hipuin mo ang kanilang mga katawan, Panginoon, at hayaan mo, Lord, na magkaroon sila ng kaginhawahan physically, Panginoon, sa kanilang buhay. Maraming salamat po, Lord, at pagpalain mo rin, Panginoon, ng bawat isa. Kung meron man, Panginoon, dumadaan na mga pagsubok financially, Panginoon, emotionally, Panginoon, at iba pa, Panginoon, ang aspeto ng buhay. Lord, ang patuloy namin dalangin, samahan mo kami, Panginoon, sa lahat ng ito, palakasin mo kami, Panginoon, upang sa ganon mapagtagumpayan namin ang lahat ng ito, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa aming pag-iwahiwalay. Hayaan mo na pagmamahal mo, aming Diyos Ama, ang biyaya ng Panginoong Jesus at ang pagsama mo, aming banal na Espiritu, ang siyang sumaamin nagpakailanman. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa inyo lahat. See you next Sunday.